Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila muling binulaklat nga at talagang bumaba na nga ang trust rating ni Kuting ng Norte. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang nawawala na ng tiwala ang ating mga kababayan. Talagang sinisisi nga ang mga loyalists. Well mga kaibigan, talaga naman na loyalist tayo noon dahil kung makikita talaga natin ang mga trabaho at kagagawa ni Ferdinand E. Marcos ay talagang ginampanan niya ang kanyang trabaho bilang Pangulo. Talagang marami itong project na nagawa. Marami itong nagawa para sa bansang Pilipinas at advance itong mag-isip. Kaya naman talagang iniisip ng mga Marcos loyalists na talagang bagbabago muli ang bansang Pilipinas sa pamumuno ni President Bongbong Marcos. Ngunit maraming taong bayan ang tila dismayado ngayon dahil halos magdadalawang taon na ay wala pa rin nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya naman talagang hindi pwedeng pagkumparahin at talagang aasa na naman tayo sa talagang old na Marcos na ang vision ay talagang paglingkuran ang taong bayan dahil nag-iisa na lang talaga ang Ferdinand E. Marcos na magdadaan bilang Pangulo. Dagdag pa ng isang netizen, malaking kasalanan din po mga loyalists kaya naging presidente siya dahil sabi nga nila nakilala nila ng buong angkan ni Kuting simula pa noon ama pero bakit nabudol pa rin sila? E paano naman yung case ni Inday na inamin naman niya sa kampanya lang niya naging close si Kuting? Kung sakali bang hindi nanalo si Kuting ngayon, titibil na ba ang loyalist na ipaglaban siya? Tingin ko hindi, gaya ng ginawa nila nung natalo sa pagka-vice presidente. Kaya para sa akin, blessing in disguise na rin na nanalo siya dahil nakita nila talaga ang tinatagong ugali ng angkan nila gaya ng sinabi ni President Rodrigo Duterte. Dahil kung hindi siya nanalo ngayon, siguradong maghuhurimentado at hindi tatanggapin ang pagkatalo ni Kuting ng mga loyalista. Kaya dapat yung mga bumaliktad na mga loyalista ngayon ang gumawa ng paraan at effort para mapababa nila ang dati nilang idol sa pwesto. Parang nakikita ko na kinorner ng mga ate si Inday na si Kuting na lang ang tatakbong president at ito naman si Inday na hindi naman gahaman sa posisyon nagpaubaya na lang kasi alam na nung panahon na yun ay nag-iisip pa si Inday na na-corner talaga si Inday. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Dahil sa ginagawa ni Kuting at ng kanyang ahas na asawa at ang kanyang pinsan na si Tambaluslos sa pagpabagsak ng Pilipinas. So kasabay ng pagbagsak ng Pilipinas ay kasabay din ng pagbagsak ng trust rating kasi hindi naman bulag ang taong bayan. Ano-ano yung mga yon? Balik na naman tayo dito sa smuggling. Sabi ko nga sa inyo, ang negosyo ng Malacanang ay smuggling. Bakit kamo? Dahil mismo kasama nila ang smuggler sa kanila mga travel galore. So talagang babagsak ang rating nila dahil sukang-suka na ang taong bayan. So ulit-ulitin natin para hindi kayo nakakalimot, si Michael Ma kasama ni Liza Ahas, ayan na hanggang ngayon, hindi pa rin nila pinapatawag yan. So, ayan pa ang mga litrato nila. Si Michael Ma na smuggler na pinangalanan dyan na pinapatawag sa Congress, hinarangan ni Kuting at ni Liza. Paano hindi babagsak ang approval at trust rating ni Bongbong Kuting? Sige nga, tataas ba yan na mismo ang smuggler ay kasama nila sa kanilang mga state visit? At paano hindi babagsak from July 24 na state of the nothing achieved? Ano nangyari doon? Bilang ng araw ninyo, chuchu-chuchu. Ano nangyari doon palangga? Ilan na? July, August, September, October. October na. 3 buwan na. Wala pa rin. The reason why, ito yung mga kadahilanan kung bakit bumagsak
ang kanyang trust rating. Isama mo pa ang kanyang pinsan na si Tambaluslos, na si Speaker Romualdez, na magre-raid ng mga warehouses, pero sasabihin nila na kesyo smuggler, hoarder, wala man maipakita na smuggler. Sabi ko nga, kahit isang ngipin ng smuggler, wala maipakita. So, babagsak talaga ang trust rating. At recently, nagpakitang gilas si Kuting, di ba, nagbigay-bigay ng mga bigas. Ano sabi sa inyo? Galing daw ito sa mga nahuli nilang mga smuggler. May ipinamigay na bigas, hindi niya binitbit ang smuggler. Why, Kuting? Kasi kasabwat niyo ang smuggler and you are part of the business. Kaya babagsak ka, bubuluso ka, at hindi ka natatagal. Naghihingalo ka na. Susubsob ka namin ng bonggang-bongga. Believe me. Okay, itong bunganga to, may power to. Wala man pera yung bunganga ko, di ba? Wala man akong pera na ninakaw sa kaban ng bayan like like you guys. Pero yung bunganga ni Maharlika ay kapanig ng langit, kapanig ng taong bayan, kapanig ng katotohanan. Kaya babagsak kayo hindi dahil sa amin, kundi babagsak ka, bubulusok dahil sa kanyong mga ginagawa. Paano hindi babagsak? Balik-balikan natin yung mga istorya ng mga ginagawa nito. Kasi kaya tayo mga Pilipino, mabilis tayo makalimot. Alright? Kasi ang usapan natin dito, ligwak ang kanyang rating, di ba? Paano babagsak? Kahit walang importation permit, pinayagan niya ang kanyang BFF. Yan, yung tatlong yan, ulitin ko ulit, SACDEN, All Asian Trade, Edison Marketing, without proper documentation, di ba? Pinayagang mag-angkat ng asukal kasi ang isa sa kanila dyan, si Scholar, ang nagbigay kay Liza Ahas Araneta ng 1.2 million, which is barya lang naman during election at hawak kong ebidensya ng cheque. Kaya naman si Liza maglasing ng lasing, asar na asar sa lola ninyo, sa Fair Lady, kasi hindi niya mawari kung saan ko kinukuha ang aking mga pang-ebidensya sa kanya pag tinawag ako sa korte ng kataas-taasang korte ng karagatan. Okay, doon niyo ako litisin. Kasi nasa karagatan tayo ngayon. Alright, di ba? Hindi na ako tumatakas sa karagatan kasi para na akong Serena. Di ba mga palangga? Ano pa? Sabi ni Keep It Up, balik oligarch. Bakit bumagsak? Let's focus about Kuting. Okay? Pinakita na natin yung Michael Ma. Then, remember, yung project ni Lisa Smugs, yung Lab for All yan, Laboratory for All. 'Di ba? Ang mga drama-drama, yung mga pondo from PCSO, Philippine Charity Sweepstakes, inililipat sa kanya. May parega-regalo pa nga ang PCSO na si Langka, si Mel Robles. Remember this? Paano hindi babagsak ang rating ninyo? May pa Lab for All pa na akala mo nangangampanya na si Lisa Smugs for 2025. Ayan, binigay ko nyari ni Mel Robles sa kanya yan ng kawatan dyan sa PCSO. 'Di ba? Binigay ang ano na yan, sasakyan na yan para gamitin daw sa Lab for All. Ayun ay mga palabas. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang mandato ng PCSO is to help the people, 'di ba? To help people. Papaano? Medical, 'di ba? Yung kanilang mga hospital bills, nandiyan dyan ang PCSO, kung ano-ano pa mga project para sa kawang gawa, 'di ba? Bakit dadaan pa sa Elisha Smugs, ilalagay pa yung buwaka ng ina niyang mukha na pinadaanan ng pison para matanggal yung kanyang butod. O di pinaglaloko yung taong bayan, tapos pumunta siya sa Bataan. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo sa ating vlog nung nakaraan, pumunta sa Bataan, bit-bit ang mga PSG, mga logistics, gumastos pa ng milyon-milyon, tapos ang ginawa lang doon, mabigay ng what? How many sacks of rice? 150 sacks of rice. Yeah, 150. Then, ang daming mga tao, then nagkaroon siya ng Operation Tuli. Tapos, di ba? 203 na tinuli yata ng mga bata o kasama mga lolo ng mga tinuli doon. Di ba? Ginagamit kay Kuting, hindi ka makakabangon. Kung ako ang isa sa nagpanalo sa inyo, ako rin ang isa o numero unong magpapaligwak sa inyo sa panloloko nyo sa taong bayan. Mananaig ang katotohanan. Mas powerful ako sa inyo. You know why? Nasa akin yung katotohanan. Yan, nasabi na naman ng mga dugyot, ng mga vlogs, uy, ang yabang ni Maharlika, power. Yes, mas powerful ako. Tayong lahat. You know why? Kasi wala tayong ninanakaw sa bayan. At hindi tayo nangangamkam through smuggling. Hindi tayo tinatawag na royal family dyan sa Bureau of Customs na pinapayagan ni Kuting ng Norte
na ang pamilya niya ay hubasin sa irin ang pera diyan sa smuggling and hoarding. The reason why susubsob ka pa, tandaan mo susubsob ka pa at hindi ka na makabangon. Bakit natin ito pa ulit-ulit? Dahil palangga, dito lang naman umiikot eh. Bakit? Pagkatapos ba natin mag-usap about smuggling, tapos na? Na-solve na ang problema? Of course, hindi. Kumusta na? Hindi pa nila ina-announce yung tungkol dun sa kanilang appointees. Appointee lang pala, isa lang. Appointee na si who's that? Francisco Chu Laurel. O, di ba? Binibitin-bitin pa ni Lisa yan. Sabi no, kailangan maging fake news si Maharlika. Dapat hindi mo na natin i-appoint si, si Laurel, Francis Chu Laurel. O, di ba? Nakwento ko na sa inyo yan. Conflict of interest. Ang mga negosyo, di ba? Makakaapekto sa taong bayan kasi makikinabang siya. Although hindi pa ina-announce, kaya pinaulit-ulit ko para kabahan naman sila ng konti. Ang mga business nila ay connected sa sa Department of Agriculture and also sa Bureau of Customs. So babagsak ako, Ting. Kaya ngayon, ang mga eksena ninyo, cover up. The reason why, if you remember, in August 14, ano nakita ka yun? Oktubre nakita ngayon, lumipas na pala ang birthday ko. Jomonda na naman ang lola nyo. Anyway, October 14, remember? Binolja kita, Kuting. 10 ng mga kampon mo, not only 10, mga libo-libong mga kampon mong jejemon sa Presidential Communications Office. Nung pinirmahan mo ang Memorandum of Understanding, nakipag-alyansa kayo sa mga ito, balikan natin. Ito, niready ko na itong balita na ito kanina pa. Okay? So, nakipag-alyansa kayo. Okay? Sabi ninyo, lalabanan ang fake news. Diba? Gumastos pa kayo. Hindi kayo ang pera ng bayan, gumastos ang gobyerno para daw mag-sign ng MOU to fight against fake news and fight for the truth. So, kinausap nyo ang Google, YouTube, ang Department of Education, in DILG, ayan, kayo lang naman dyan ni Abalos, los. Ayan, sulat ko nga ito para hindi ko makalimutan. Ayan, Pogo Operation. Okay, sama natin yan. Anyway, di ba nakipag-alyansa sila mga palangga? So ngayon, ang sabi ni Kuting dyan at ng kanyang mga amoy kulob na si Cheloy, lalabanan nila yung fake news. Actually, sila ang fake news. Sabi ko nga palangga, kung lalabanan nila ang fake news, simulan nila sa butod ni First Lady Ahas. Ito kapopost ko lang kanina. Ewan ko saan to. Ito, unahin na natin. Simulan nyo dyan. Nakita nyo? Nag-post po si Lisa. Ayan, ano sabi ko? Before, pisonin. Tapos ganyan. Parang hindi na siya kumain dyan sa kabila. Fight against fake news. Saan ito mga katutubo? Ito. Tangina. Akala mo, buntis ng 30 years na yung tiyan niya. Tapos papapayatin nyo ng ganyan. Hindi nyo kailangan i-distort ang katotohanan, ang katawan ng ahas, kung talagang ahas na yan. Magpalit man yan ng katawan, magpalit man yan ng balat, ahas pa rin yung ginayupak na yan. Yeah. Bakit nyo dadayain ang taong bayan? Dito pa lang, sinungaling na kayo. Napakasimple. Ang original ganyan, ito, naging kalahati na lang ang katawan. Ano yan? Manananggal? Manananggal yan mga palangga? Yan. Kaya bagsak ako, Ting. Ano pa mga eksena mo? Remember, pag-upo ninyo, sinalaksakan ni Lisa Smugs ng pera ang mga tiwaling mainstream media. May pa-buffet pa. Ang sarap ng buhay nila dyan, di ba? Yung mga Malacanang press corps, may pa-buffet. Sabi ko nga palangga, hindi obligasyon ng gobyernong pakainin o palamunin ang mga tiwaling reporter o media. May sweldo yung mga yan. Malalaking kumpanya ng mga yan, bakit palalamunin ng pera ng taong bayan? Yung pinapalamon dyan ni Lisa, dapat, ni Kuting, dapat pinapakain nyo na lang sa mga bata dyan sa kalye.
Dapat kinukuha nyo yung mga homeless na mga bata. Tutukan ninyo dahil sabi ni Lisa Smugs, love for all. 'Di ba? Double meaning, laboratory for all or love for all. Nasaan yung love for all? Nagpa-party kayo every day. Recently lang may party na naman sa mga designers, may pa-concert kayong mga tanginan nyo. You know what? Front lang nila yan na kunyari inaalagaan ng mga sining ek-ek. Sa backdoor, mga palangga, pulburon session yan. Alak session yan. Kaya ganyan yan. Kunyari, party-party, mga katutubo, mga sining-sining, eklabus, buwaka ng Jenny Mess. Sino bang yung mayaman dyan? Di mga tiwaling mga designers. Na mga kumakamkam na nag-overprice ng mga gown at dahil bangag si Lisa Smugs o bayad lang ng bayad at pakikipagsabwatan sa mga designers na makapaligid sa kanya. Sabi ni Mario Robles, love pulpul. Alright? Ngayon, ano pa ang ginagawa nila? Okay? Remember? Bakit hindi babagsak? Anong ginawa niya sa Department of Tourism? Remember the Love the Philippines? Anong ginawa ng pamangkin ni Lisa Smugs? Ang inaanak ni Bongbong Kuting. Gumastos ng milyones para magpakalat, okay, ng tagline na we give the world our best. Million. Ano nangyari sa we give the world our best? From Dubai, Europe, and New York. Ito yung mga dahilan kung bakit susub-sub na si Kuting. 'Di ba? Sinong may gawa nun? Si Paul Soriano. Yan ang istorya. Ano nangyari sa Love the Philippines na kumuha sila ng stock photo, stock video sa internet para palabasin na kunyari galing sa Pilipinas. Tapos nag-sign ng memorandum of understanding para labanan ng fake news. No. Nag-sign sila ng memorandum of understanding para labanan tayo at ilimita ang ating access. Pero the more na hinaharangan tayo ni Lisa Smugs, ni Kuting sa ating pagbubunga nga dito, pagbuboljak dito, the more na namamayagpag ang alindog ng lola ninyo. So, yun mga palangga. Alright. Sabi ni Jonathan Galang, if Maharlika is spreading unfounded and fake news, then why these people targeting her are still watching her blogs? Why waste time on her if she's spreading fake news? Exactly, darling. Ganun talaga palangga. Pinababantay ni Lisa Smugs yan. Okay, so bakit ko binabanggit itong Memorandum of Understanding? A few hours ago, may article, I think, pakita natin. Dito sa Google. Pakita natin sa inyo. Right, screen natin. Share ng bonggang-bongga. Okay, sa Philippine Star, ayan yung balita. UN, sabi dito. Ang sabi ng UN, nananawagan siya sa gobyerno, not only sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. I think 74 countries ang pinanawagan niya. Sabi niya dito, remove all barriers to right to information. Ayan, Manila, Philippines. The United Nations has called on governments to remove all barriers to right to information, which is described as the oxygen that would make democracy and development flourish. Okay? So, pinakita ko lang sa inyo ang headline. Natin babasahin yan kasi nabasa ko na yan palangga. So, sinabi ng UN na not only sa Pilipinas, but sa ibang mga gobyerno dahil for 5 years, okay, na napansin nila na hinaharang ng gobyerno at kasama tayo doon. Napansin ko yan. Alright? Napansin ko yan, lalo na sa akin. Di ba? Nakita mo naman, almost 1 million followers tayo sa Facebook pero hinaharang ni Lisa Smugs. The reason why itong MOU na ito, na ginastos nila ng million-million, hindi yan to fight against fake news. Kasi sila mismo fake news to control our engagement at yung bunganga natin. Ang sinabi ng UN dyan na dapat huwag harangan ng gobyerno ang access ng taong bayan, not only taong bayan, media, kasama tayo dyan, social media, lahat tayo na magkaroon tayo ng karapatan na mag-express
ng ating opinion, mag-express ng ating expose and everything para sa ikagaganda ng demokrasya. 'Di ba? Para mas maging flourish pa ang isang bansa kasi ang information ay hindi lang yan ginagamit sa boljak-boljak, kundi lahat yan sa business, sa mga health issues and everything, 'di ba? 'Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nakikita ng United Nations. Ngayon, bakit may MOU? Kasi the reason why bagsak na bagsak ang approval and trust rating ni Kuting dahil sa information, sa kalayaan ni Maharlika and you guys na mag-express ng opinion at katotohanan coming from our puting ahas. Kaya ang ginawa ni Lisa Ahas Muggs sa pakikipagsabuatan ng Presidential Communications, nagbuo sila ng MOU, Memorandum of Understanding, signed, eklabo siya sa hotel pa sila, para pakipagsabuatan sa mga social media platforms para lagyan ng pader. When I say pader, di ba? Kinokontrol nila yung engagement, especially sa Facebook. Kasi ayaw po nilang marinig yung katotohanan. Pero the more na hinaharangan tayo, the more nababagsak ang ratings ni Kuting. Philippines is a third world country ruled by an elite and first-class family, sabi ni Ambioy. Exactly. Pakipukpok yung kahoy, sabi ni Palangga. Bukas na yung pukpukin ng kahoy, Palangga. Wala sa tabi ko. So kaya bagsak na bagsak si Kuting. Let's go back Paul Soriano again. Sabi ko nga sa inyo, ang gusto nila Lisa Smugs, ni Maria, Luis, Cacho, Araneta, Marcos, Smuggler, Polboronic, bribery, lahat pwede mo na ikabit sa kanya. Pogo, lahat ng pangangamkam niya pwede mo na ikabit sa kanya. Ang gusto nila, mga palangga, alright? Harangan talaga information. But going back to Paul Soriano, iyan na lang Kuting, malinaw na lumabag kayo sa batas, mga buwakan ng Genemis nyo. Nag-appoint kayo ng isang Amerikano, natural born citizen. Hindi lang siya ni-naturalize sa Amerika like me. Siya ay natural born. Ipinanganak dito sa California. Gusto niyo pakita ko pa birth certificate? Gusto ko po niyo pakita ko pa yung mga baby pictures niya. Hawak ko yun. Diba, Paul? So ngayon, sinabi ko na sa inyo na tinanggal, kumbaga, pinaano muna siya, pinalamig-lamig muna siya, di ba, ni Kuting? Sinabi ko na sa inyo yan, na dahil sa kanyang mga kapalpakan o kanyang, not really kapalpakan, sa kanyang pangangamkam dito sa Tourism Department, na kung saan kumamkam sila ng pera gamit ang mga stock footage or video footage. So dahil sa na bukela yan, pinaano muna, pinarelax-relax muna. Pero dahil pamangkin ni Lisa Smugs, wino-work out niya na wag totaling tanggalin si Paul Soriano. Kaya nga sabi ko, sa PhilHealth, sa PCSO, siya bibigyan ni Lisa Smugs ng proyekto. Sino ba may hawak ng PCSO? Si Lisa Smugs. Sino ang may hawak ng PhilHealth? Si Lisa Smugs. Sino ang may hawak ng DOH? Si Lisa Smugs. Di ba? Kaya kinuha nila yung PhilHealth, di ba? Inilipat sa pamamahala ni Kuting sa Office of the President kasi para makamkam nila lahat ng pera. Yan ang dahilan kung bakit bagsak ang rating mo, Kuting. Hindi ka naaabot sa 6 years. Tandaan mo yung sinabi ko sa'yo. Taong bayan ang bubuhat sa'yo dyan. Ano? Alright, tignan natin ang mga comment. Bakit? Okay? Sabi ito, sagutin natin to. Bakit noon para kang linta kay BBM? Bakit ngayon di ka lang magkapwesto? Sagutin natin yan ng isang Shonga Bells. Excuse me, hindi ako parang linta kay BBM. Sila ang parang linta kay Maharlika. Mali ka doon, Palangga. Si BBM, si Kuting, si Lisa ang kumapit sa akin na parang linta nung pumunta ako sa kasal ng anak ni Senator Amy. Okay? Yun ang hindi mo alam, ano? Kasi Shonga Bells ka lang. Hindi ako parang linta. Sila ang parang linta sa akin. Sila ang dumikit. Hindi ako, excuse me.
Hindi ako ang nagpaimbita sa sarili ko. Si Senator Amy Marcos, ang mga Marcos ang nag-imbita sa akin back in 2017. Sila ang nag-email sa akin. Isalampak ko lahat ng mga email nila para maging linta sa akin. At doon sa pwesto na sinasabi mo, Day, hindi man ako magpapa-appoint, Day, pag blue passport ako, no? Pag blue passport, hindi man pwede appoint yan. Kailangan i-renounce ang citizenship. Okay? Hindi ako katulad ni Paul Soriano na natural-born citizen, pero in-appoint ni Kuting kahit lumabag sila sa batas ng Pilipinas at batas ng Amerika. Sagot na yan natin. Okay? Ay, nagkugyatay. May magdikit-dikit kay Kuting. Naku, hindi siya ang bet ko, no? Hindi ako magdikit-dikit sa mga pulburon. Sila ang dumikit sa akin at sila ang gumamit sa akin at umasa ako babangon ng Pilipinas. Yung pala, mga buwaka ng Genimes, ibabangon ang mga smugglers at mga pulboronic. Alright? Then Scorpion, Rebecca Agata Mema lang. Exactly, Palangga. Ano pa? Okay, ano pang mga eksena? Airport. Talamak na mga pagpapahirap sa mga OFW. Not only that, yung mga simpleng mga Pilipino na nag-ipon sa kanilang hard-earned money o may mga maliit na negosyo, gustong lumabas, gusto lang mag-Disneyland sa Hong Kong, pinahirapan ng mga buwakang Genimes na mga tiwali dyan sa Bureau of Immigration. Tapos aasa ka, Kuting, na tataas ang trust rating mo at approval rating mo, bubulusok ka sa kamunoy. Hanggat bangag ka sa pulburon, hanggang nagja-jamming kayo ni Lisa Smugs at 10 na mga oligarchs ninyong mga nagja-jamming din. Katulad ni Dark Choco, yung asawa ni Don. Di ba? Ka-jamming nyo yan sa mga pulburon session nyo. Imagine mo, isa pa yan, balikan ko, 1 billion worth of Forbes Park property in less than a year. Tapos ang kanyang salin, 100 million lang. What is that? My God. Yan. Kaya babagsak lahat ng mga buwakan ng Genimes ninyo, patayo kayo ng bahay. Pero ang Pilipino, gutom na gutom. Kaya pag nagutom na ang Pilipino, kakainin kayo ng buhay ng Pilipino. Tandaan niyo yan. Lulunukin namin kayo ng buhay. Maging aswang na kami, giatay. Baka silent si Sarah at Digong, baka nagsa-strategize lang, hindi nyo alam. Ano pa? Travel. Pledges. Travel, Formula 1, manonood kahit na may bagyo, kahit ang mga tao ay inaaratay sa bagyo, kahit ang mga taong bayan ay nagugutom, sinasalanta ng bagyo. Tapos si Kuting, kasi laging high, pulburon. Let's go watch Formula 1 in Singapore, and let's have some pulburon and jalak pa more. Kaya babagsak, tuluyang babagsak ang bayan. Well, ang malungkot, mga Palangga, sa kapasabay ng pagbagsak ni Kuting, bumabagsak kayo pero sila ang kanilang mga offshore account ni Lisa Smugs. I'm wondering kung sinong dummy ang ginamit niya. Kasi enable for Lisa Smugs na makapag-open ng Swiss account, okay, or offshore account. Pwedeng pumunta sa Belize, sa Cayman Island, Kaya dapat ilabas ng immigration ng kanyang ang kanyang record. But you know what? Ito nga walang transparency, itinatago sa inyo. First Lady Ashe, bawat hininga niya na makyoho, bawat kibot niya, pera ninyo ang ginagastos. Lahat kayo ay mayroong karapatang questionin at magkaroon ng transparency kung ano ang pinupuslit ni Liza papuntang Europa. I'm just wondering kung sino sa oligarchs ang ginamit niya or anong drama nila para makapag-deposito ng pera. Kasi enable for someone na makapag-deposito Palangga ng offshore account. Actually, gusto ko sana mag-deposito Kaso lang, I need like $1 million at least or maybe less than that kung ma-aprobahan ako makapag-deposito sa Swiss. Hi, Alfie Cornell. Biyahe-biyahe pa more. Sabi ni Alfie. Exactly. So mga Palangga, bago ka makapag-deposit sa tinatawag na offshore account or Swiss account, isa kasi sa Switzerland, di ba? Pwede nga sa Cayman, depende. Sa Belize, pwede rin yata. Anyway, kailangan, isa sa mga requirements, saan galing yung source of fund mo?
Kasi kung galing sa droga or kung saan man, pagnanakaw, hindi ka rin ano hindi ka rin a-approve to open an account. But since siyempre, more on formality lang yan, maraming tiwali din sa mga bangko na yan. Kaya itong ginayupak na gobyernong ito, gumamit na naman ng mga dami o kung sino mga tao, anong ginawa nila, may business ba silang, kailangan mo kasi ipakita kung saan galing yung pera mo. Ngayon kung ikaw naman na bangko, siyempre ang dami niyan, 'di ba? Pabor 'yan sa bangko. Eh, baka kung ano-ano mga dahilan lang ang sinabi nila, ano o sinong taong ginamit ni Lisa Smugs, pero confirmed na tumakas siya. Pumuslit siya papuntang Europa. Ayon sa ating puting ahas. Ano ginawa niya? Bakit niya sinabi sa taong bayan? Binitbit niya ang pera ng bayan. Anong gagawin niya doon? Pupunta siya para mag-inom? By the way, mga kaibigan, okay? Sabi ni Bienvenido Javier, maraming nasaktan ng mga ensimad. You know what? Sabi ko nga, forget about them. They are just like this. They are tungaw. Yan ay mga pinapalamo ng Presidential Communications Office. Yan ang mga dignidad nila ay mabaho pa sa Komunoy. Temo, wala nang core supporter si Lisa Smugs at si Kuting. Di ba? Wala na yung solid na talagang nagsuporta sa kanila like Attorney Glenn Chong. Okay? Like Pebbles Talakera. Like me. Like Bagong Lipunan and Maharlika. You know why? Kasi nakita namin yung pagpapabagsak nila sa Pilipinas. Pero sila umaangat sila dahil sa pangangamkam. Pero bagsak si Kuting sa kanyang approval rating and trust rating. So sabi ko nga pala walang nag-traitor sa amin. Kasi may nagsabi na, bakit? Kanina parang linta daw, sinagot ko na yan. O bakit Maharlika, bumaliktad ka na? Siyo nga, buksan mo yung neurons mo. Ipa-dissect mo, kung may kapitbahay kang doktor dyan, ipa-dissect mo, ipa-check mo. Ang bumaliktad sa taong bayan ay si Bongbong Kuting mo na pulburon ng pulburon. At si Lisa Smugs na tinarantado kayo. Kilala niyo ba si Lisa Araneta? Hindi naman kilala yan ah. Maingay ba yan? Anong trademark niya? Before ito, tanungin ko kayo, sige nga. Saan niyo siya kilala? Very New York. Tangina, mas kilala pa ako dyan eh. Mas kilala pang Maharlika Boljakere. Ako nga nagpabango dyan sa ginayupak na yan eh. Ginawan pa namin ng article yan dahil akala namin totoo na talagang para sa Pilipino. Ngayon, binigyan ko naman siya, pinabango ko naman siya, natin pinabango. Ngayon, pinabaho ko naman siya ngayon. Di ba? Pag naisip mong si Lisa Smugs, ano yun? Lisa Smuggler. Kaya siya galit na galit sa akin. Ano-ano ngayon ang trademark mo sa taong bayan, Lisa? Kasi alam ko may troll account ka nanonood, kang jindot, kang butod, kang mudlo ka. Ang trademark mo, bribery. Pangingialam sa okada, sa mga negosyo. Pakikialam sa mga investor. What? Ginagamit mo si Bonjing Remulla, ginagamit mo si Tambaluslos para pagtatawagan ang mga Supreme Court justices para umayon sa mga kaso na gusto nyong diinan ng mga tao. Kaya babagsak kayo, hindi lang trust rating, approval rating. Babagsak kayo sa Komunoy. At dapat mabawi ng taong bayan ang pera. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na pati nga si Madam Maharlika ay inamin na talagang nabudol ito dahil nga sa tiwala niya na magbabago ang ekonomiya ng bansang Pilipinas at babangon ng ating mga kababayan na farmers at mga fisherman. Ngunit kabaliktaran nga di umano ang nangyari dahil talagang mas lalong naghihirap ang ating mga farmers at mga pulpolitiko pa na ganib sa kapangyarihan ng pwenesto sa mga matataas na posisyon. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.